Sino ko sa palagay mo? Kayo po ay isang taong malaga sa akin. Kabanata 23. Hindi nga nagtungo sa dulaan si Simon. Nakita siya ng kung sino sa may malapit sa kumbento ng Santa Clara at sa paligid ng dulaan. Namalagi rin siya sa ospital upang alagaan si Kapitan Tiago. Naging masungit at laging bugnutin ang may sakit. Kapag sinisikap niyang bawasan ang gamit ng afyan, ay nahihina ang katawan nito. Sinusumbatan, sinasaktan at minumura niya si Basilio. Ngunit kapag natustusan ang pangangailangan ng afyan, ay malalamig ang ulo nito. Nagtiis naman si Basilio. Gawin mo lang ang iyong tungkulin, binata. Kumusta ang may sakit? Bahagya na ang tibok ng puso. Mahina na ang pulso. Nawala na siya ng gana sa pagkain. Kabanata 26. Maagang nagising si Basilio upang dalawin ang kanyang pasyente sa ospital. At pagkatapos ay pumunta sa pamantasan para sa kanyang lisensiyatura. Sa kanyang paglalakbay, nagpasya si Basilio na humiram ng pera kay Makaraig. Makaraig, ako'y nahiya na magsabi, ngunit maaari ba akong humiram ng pera? May kailangan akong gawin at kulang ako sa pundo ngayon. O aking kaibigan, maaari, oo. Mag-ingat ka. Kabanata 31. Nag-usap ang isang mataas na kawani at ang Kapitan General. Totoo ang sinabi na nakalaya na ang mag-aaral, gaya ng inaasahan ng lahat. Si Makaraig ang unang nakalabas, samantala si Isagani ang huli. Ngunit, mas malala pa ang huling nakalabas, ay ang kawawang si Basilio na nanatiling nakapiit. Si Basilio ay isang estudyante at alipin. Hindi dapat siya pagawalan. Pamanin po, Kapitan. Pero isa raw po siyang estudyante na nag-aral ng medisina at mabuting mag-aral. Ayon sa kanyang mga guro, kailangan niya ng isang taon na pag-aaral at pagtatapos siya. Sayang naman po. Mas mabuting siya ay nakakulong ng isang taon upang siya ay maging mahusay na doktor. Siya ay pinakainosente sa lahat at hawak niya ang libro ng medisina na isinulat ng mga Kastila. Inayos ni Simon ang mga alahas at sandata. Biglang kumatok si Basilio. Pasok. Senyor Simon, laging masama akong anak at walang budhing kapatid. Hindi ko pinansin ang pagkamatay ng aking ina at ang pagpapahirap sa aking kapatid at pinarusahan na ako ng Diyos. Ang katarungan ay nasa aking panig dahil sa aking layunin ay para sa mga naapi. Salamat, Basilio. Pinapawi mo ang aking agumagam. Pagkatapos ng kanilang paglalalim na pag-uusap, ay may inilabas si Simon na isang lampara na ang laman ay dinamita. Para saan naman po ang lamparang iyan? Hintayin mo. Dinamita? Oo, ngunit hindi ito basta-basta ang dinamita. Kabanata 34. Ang kasal. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda ang meron sa sinalim mo. Kung nanaisin lang tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala